Hello mga ka-backyard, welcome back again to my YouTube channel. So, isang maulan na hapon po sa ating lahat. Napakalakas talaga ng ulan dito sa aking area dahil nga mayroong bagyong paparating at saka nag-start na bumuhos ang patak ng ulan dito sa aking munting backyard. Gusto ko humingi ng pasensya sa inyo mga ka-backyard dahil medyo natagalan ako pag-upload ng mga videos patungkol sa update sa aking mga alagang ibon, alagang pansi chicken dito sa aking munting backyard. Actually, marami tayong mga topic na pwedeng pag-uusapan. Marami ako mga ideas na dapat i-share sa inyo. Kaso, hindi ako nakagawa dahil nga nasira yung cellphone ko. At saka ngayon, ginawan ko ng paraan para maka-upload ako ng mga panibagong videos dito sa aking YouTube channel. So, humiram ako ng cellphone sa aking asawa para makagawa ako ng bagong video ngayon na pwede kong maibahagi sa inyo na pwede nyo mapagkukunan ng idea pag once nag-aalaga kayo ng ibon. So, ang topic natin for today mga ka-backyard, ano nga ba ang tatlong paraan ko para mag-fertile ang itlog ng aking mga alagang parakeets budgerigar, African lovebirds, cockatiel, English budgie, na madali tayo makapagparami ng mga painakay sa ating mga ibon na isinasalang for breeding na hindi masayang ang ating panahon sa pag-aantay sa kanila. Dahil ang kadalasan kasi mga ka-backyard, pag mayroon tayong isinasalang for breeding na mga ibon, at saka pag-check natin sa kanilang itlog, imbis masaya na tayo dahil mayroon na silang itlog na naibigay sa atin. So, pag-check natin sa kanilang itlog, so bugok ang kanilang itlog na nililimliman o yung tinatawag na infertile o walang laman. So, mayroon akong tatlong ibabahagi sa inyo ngayon mga ka-backyard na proven and tested na pwedeng maging fertile ang itlog ng inyong mga alagang ibon o pwedeng masolusyonan ang inyong problema sa pagkakaroon ng infertile eggs sa inyong mga alagang ibon. So, ang una mga ka-backyard, itong pagkain na to is ginagamit ko ito sa aking mga pansi chicken at saka proven and tested ko naman na maganda talaga ang performance niya sa aking mga alagang pansi chicken at saka na-try ko na din ito sa aking mga alagang ibon na isinasalang for breeding. So, ang pangalan po niya mga ka-backyard is Gallimax 21. So, ayan po sa taas ang kanyang picture para pag once bumili kayo is madali nyo nang malaman ang kanyang postura. So, ang kagandahan po ng Gallimax 21 mga ka-backyard is mayroon siyang healthy liver, more resistant against stress and disease, stronger power and stamina, vitamin E and calcium formula. So, ayan po ang makukuha ng ating mga alagang ibon pag once kumakain sila o binibigyan nyo sila ng ganitong klaseng patoka sa kanila. So, ilan nga bang piraso ang pwede nating maibigay sa ating mga alagang ibon pag once nagbibigay tayo? So, ang ibinibigay ko sa kanila mga ka-backyard is nagbibigay lamang ako ng 2 piraso sa aking mga alagang ibon sa kanilang patukaan. So, ang pangalawa naman mga ka-backyard is yung Fertibird. Isa po itong produkto ng Picoy Munting Ibunan. So, disclaimer lang mga ka-backyard, hindi po ako sponsor ng Picoy Munting Ibunan. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking mga karanasan sa time na gumamit ako ng ganitong klaseng vitamins sa aking mga alagang ibon. So, maganda din siya mga ka-backyard sa ating mga alagang ibon pag once mayroon tayong problema na nagkakaroon ng infertile na itlog ang ating mga alagang ibon. So, isa din siya sa magandang solusyon para maging fertile ang kanilang itlog. So, maganda siya for breeding supplement sa ating mga ibon, promote sexual drive and fertility egg production. So, ayan po ang kanyang content sa ganitong klaseng vitamin. So, ang pagbibigay naman ng Fertibird sa ating mga alagang ibon is 2 patak lang po ng dropper o yung syrup sa kanilang patubigan. Pag once nakita nyo na medyo brown na siya, is tama na yon. So, bawat araw, yun yung ipinapatak nyo sa inyong mga alagang ibon para masolusyonan ang bugok na itlog sa kanilang breeding at makaproduce sila ng mga painakay sa inyo. At kapag nagtitipid ka naman mga ka-backyard sa yung budget o wala kang budget na pangbili ng Fertibird o yung Gallimax 21, so mayroon naman akong ika-offer sa inyo mga ka-backyard na hindi na kayo kailangan pang bumili o hindi na kayo kailangan pang gumasto ng pera para maging successful ang breeding ng inyong alagang ibon.
So maglakad-lakad lang kayo sa gilid ng inyong bakuran, pwede na kayong makakita ng solusyon sa infertile na itlog sa inyong alagang ibon. So ang pangalan po ng halaman na ito mga ka-backyard is kulasiman. So ayan po sa taas ang picture ng kulasiman. So kung hindi nyo pa alam ang kanyang picture, so hanapin nyo lang ang ganitong klaseng halaman sa gilid ng inyong bakuran dahil marami talaga kayo makikita na ganitong klaseng halaman. So isa din ito na maganda sa ating mga alagang ibon dahil nagbibigay ito ng sexual drive at saka fertility egg sa kanila. So na-try ko na din ang ganitong klaseng halaman mga ka-backyard. Successful ang naging resulta sa pagbibigay ko ng aking alagang ibon ay sinasalang for breeding na hindi talaga siya nakaproduce ng mga fertile na itlog at saka yung gumamit ako ng ganitong klaseng halaman is naging fertile na ang kanyang itlog at saka marami na siyang napoproduce ng mga painakay. So, dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking munting ibunan. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo palagi.